Pasko, 7 araw bago po magpasko, hindi lamang po kasi yung dating engineer na inambush sa Ilocos Norte, yung chairman po ng Bids and Awards Committee ng DPWH sa Sorsogon, at ngayon naman po, maaari po itong maging star witness din corroborating ko ano man ang sinabi ni Zaldico, itong si dating Yusek Cathy Cabral. Hindi po kasi, sigurado haharangin po na, abogado po ko haharangin ng abogado yan, na hindi pwedeng gawing admissible yung affidavit na in-issue outside of the trial court. Ang problema, wala pa akong kaso Hindi rin pwedeng humirit ng deposition yung mga abogado nung may mga kinalaman sa pinakamalaking krimen ng pagnanakaw, itong grand theft of our budget, of our national budget, grand theft of our national treasury. Ninanakaw po lahat Ang problema, saan korte ka dudulog? Yung mga empleyado po ng DPWH, nakikisa po ako sa inyo, nirespeto ko po kayo, mas maraming matitino dyan sa DPWH. Subalit, higit pong malawak at malalim na ang demoralization. Inunang kinulong yung mga lowly employees of the DPWH. Ano pong layunin? Palabas lang. Palabas lang po ng Marcos Jr. administration. Tapos na po yung self-imposed deadline nilang December 15, may kakasuhan, may makukulong 7 araw mula ngayon, magpapasko na. Ang araw na lamang po ng trabaho ay sa Lunes at sa Tuesday. December 22 and 23. Sinasabing baka may makulong na, alam po nyo, ito'y malisyoso din Hindi ko sinasabing hindi dapat arestuhin yung mga nagkasala dito sa flood control projects, anomaly. Diba? Kaya lamang, kailan mo ilalabas ang warrant? Sa Lunes? Sa Tuesday? Knowing fully well na wala ng opisina ng 24, ng 25, pagpapaskuhin ninyo sa kulungan, assuming bailable yung isasampa ninyo at assuming may bail recommended kung sino mang korteng mag-i-issue ng warrant. Ito po'y palabas para lamang sabihin may ginagawa ang Marcos Jr. administration. Nasaan na? Nasaan na yung mga malalaking isda, yung mga balyena, yung mga pating? Diba? Ito nga rin po yung ating yung ipokritong paring Katoliko, si Father Flavie. Si Padre, hindi ka ba nakukonsensya? Isang katawan na naman ang tumambad sa katauhan ni dating Yusek Cathy Cabral. Maaring siya'y nakonsensya, maaring on volition yung nangyari, maaring may foul play. Again, these are all speculation until and unless yung totoong pulis ng Pilipino, yung pulis ng Pilipinas ay maglalahad ng tunay na resulta ng investigation. Walang cover-up. Diba? Ito dapat yung ipinaglalaban ng mga kapagkunwari, yung mga hunyango, yung mga ipokrito na kagaya ng Padre Flavie. Ang ingay-ingay niya doon sa bagay na cleaner na ng COA, nagsuot pa nung habito ba tawag doon sa suot ng padring yon? Bakit? Sa pagsusuot mo ba, nagposturang pari ka pa? Mas naging credible ba yung gawa-gawang kasong isinampa mo? Bakit? Pag binasbasan mo ba yan ng holy water or banal na tubig, magiging tama ba yung malimbintang na ifinail mo sa ombudsman? Bakit ang tahimik mo pagdating dito sa mga mahalagang usaping panlipunan? Ito dapat ang pinagninilay-nilayan ng mga Katolikong katulad ko. Mas maraming matitino ng leader ng simbahang Katoliko. Mas maraming matitinong obispo, pari at mga laiko. Sinisingle out lang po natin ito dahil offensive po yun, dahil nagsuot pari ka pa, tapos peking kaso ang dala mo. Anong itinuturo mo doon sa mga batang membro ng simbahang Katoliko? Na basta't pari ka, kahit magsinungaling ka, absuelto ka. Po tayo rito sa peligrosong panahon. Tapos na po yung deadline nila na may makukulong.
Nagbuwis ng buhay ang isang opisyal ng DPWH. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Sa diwa po ng Kapaskuhan, dapat maintindihan nung may mga kinalaman sa anomalyang ito. Kagaya na lamang nino, Saldico, of course, number 1. Yung Sergeant Orly Gutesa. Nasaan na yung Sergeant Orly Gutesa? Nasaan na ang kanyang pamilya? Yung sinabi ho niya, yung unang-unang sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing. At later on, syempre, nagipit na po yung tao, papirmahin mo ng kahit ano yan. Baka pati yung pag-amin sa kung siya yung nakabaril, yung yung fatal shot na pumatay kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, aminin din niya. Bakit? His family's safety is on the line. Kahit anong isubo mong papel dyan, pipirmahan niya. Dahil ba siya'y mahina o masama? Hindi. Human nature po yun eh. Walang amang papayag na malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. So kagaya ng Orly Gutesa, paano yung nalalaman nung secretary ng DPWH na si Manny Bonoan na nagpakalayo-layo na rin? Hindi na natin nalalaman kung nasaan. Ito nga, ang may kinalaman din, subalit lumisan na po at tumambad sa atin yung balita kagabi, yung dating Yusek Cathy Cabral. Yung Robert Bernardo, dating Yusek. Yung DBM Secretary, Amina Pangandaman. Yung mga kamag-anak po ng mga taong nababanggit ko, protektahan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na kagaya nila Saldico, Orly Gutesa, Manny Bonoan, Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin. Hanggang ngayon walang kaso. Malinaw, diniin ito ni Robert Bernardo. Kasama yung try-give or try-give Olaybar. Malinaw, positibo, dineklara ni Robert Bernardo. Hindi pwedeng sabihin yung same defense na ginagawa nila doon sa payag ni Saldico na ito'y hearsay, ito'y inadmissible in evidence sapagkat hindi ito under oath o di kaya ay hindi ito na under oath dahil ito po ay pinanumpaan mismo ni Robert Bernardo diyan po sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung Mark Tiksay, si Ponyong Gabonada, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan, yung regional director ng Region 1 ng DPWH na naman, na si Ronel Tan, si John Paul Estrada, nasaan na po ang mga taong ito? Yung attorney Pechi Espera, if I get her name right, attorney Pechi Espera, yung nagnotaryo sa dokumento ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga kamag-anak po nito, imaginein po ninyo yung sinapit ng 3 matataas na opisyal ng DPWH. Maari pong wag naman, maari pong sapitin din nila yung malungkot at kalunos-lunos na sinapit nung 3 matataas na opisyal ng DPWH. Ano ho ang ibig kong sabihin? You talk to these people. Asawa ninyo, kapatid ninyo, tatay ninyo, tiyuhin ninyo, ninong ninyo, business partner ninyo, o kung ano man, kaibigan ninyo, kaklase ninyo mula elementarya, kausapin ninyo. Kung ano man ho ang nalalaman nila, better to reduce it in writing, in affidavit form, panumpaan ninyo, maganda nga recorded pa. Tsaka na ho problemahin kung paano yung magiging evidentiary or probative value nito or whether this will be considered inadmissible or hearsay. Ang importante ho ay ma-preserve o mapangalagaan yung nalalaman ng mga taong ito. Kausapin po ninyo, protektahan ninyo itong mga mahal nyo sa buhay. Ulitin ko Saldico, Orly Gutesa at yung pamilya ni Orly Gutesa, si Secretary Manny Bonoan. Mahirap naman
Magpakalayo-layo ka, baka nag-i-enjoy ka ngayon. Kung nasan ka, baka may snow pa dyan na Secretary Manny Bunuan. Pero yung taong nakatrabaho mo at malapit sa'yo, alam kong by now, alam mo na ang sinapit. Gagambalain kayo ng inyong konsensya. Gagambalain kayo ng inyong puso, diwa at pakiramdam. Hindi kayo titigilan nito. Bakit? Marami na hong nagbubuwis ng buhay. Huwag na ninyong pagtakpan at huwag na kayong magpagamit sa inyong nalalaman. Ganon din o, yung ICI na budol. Say goodbye to your reading glasses. Mabigat kung normal ang pag-iisip ng bumubuo sa ICI. At meron po dyan, kagaya po nung magaling na country manager po ng SGV. Ayos po ito, professional, CPA, respetado, si Ma'am Rosana Fajardo. Yung sinapit po ni Yusek Cathy Cabral, I do not know kung napatawag nila yan, naimbestigahan nila yan, natanong nila yan. Pero nung ito siguro tumambad sa kanyang kamulatan, yung sinapit ni Yusek Cathy Cabral, Ma'am Rosana Fajardo, mag-isip po kayo. Huwag ho kayong paggamit. Can you really look at your family, your peers, your colleagues, your clients, and the Filipino people? Diretso sa aming mga mata at sabihin ninyong hindi kayo nagpagamit upang pagtakpan ang trilyong pisong anomalya na inyong kunwaring iniimbestigahan. Hindi nyo po kailangan maging bahagi ng ICI. You have a flourishing career as country manager of SGV. Wala pong dangal na manatili diyan. So ito pong mga taong ito, si Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, Trijib Olivar, Mark Tiksay, yung Ponyong Gabonada, yung Congressman Arnan Panaligan, yung Regional Director ng Region 1, Ronel Tan, at yung John Paul Estrada. May mga kamag-anak naman to, tiyak. Sana ho'y kausapin ninyo and paano nyo sila mapoprotektahan. Diba? Paano nyo sila mapoprotektahan? Kausapin po nyo. Ilahad na yung kanilang nalalaman in affidavit form, panumpaan, i-video na po iyan. At dito po kasi nagkamali ang lahat. Si Balitang Hopya Mani Popcorn, tama rin po ito. Parang hindi naman personality ni Cabral na mahina ang loob para lang gawin niya yung sinasabing ginawa niya. Yung pagpapatiwakal. Ano? Yun nga, tamang obserbasyon din po yun. At dapat na ring protektahan yung driver ni Yusek Cathy Cabral. Yung kamag-anak, asawa, mahal sa buhay, anak, dapat po ninyong kausapin. Kung sino man yung driver ni Yusek Cathy Cabral, protektahan niyo po iyan. Protektahan niyo po iyan. Kawawa po yung mga yan. I-reduce nyo na po in affidavit form. I-video nyo na, and for whatever it's worth, ma-preserve yung inyong nalalaman. Kagaya po yung 20 pa yatang security detail ni Zaldico na naging kasamahan ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga yun, nanganganib din po yun because they can corroborate yung sinabi po ni Sergeant Orly Gutesa na kinorroborate at validated at inamin din ni Congressman Zaldico. Pansinin po natin ito, nagpapapansin eh. Itong at Jetty